Hello po. Good morning. Morning. Morning po. So, bago po kasi yun, medyo naninibago pa siguro. So, na-interpret po kasi yung ating service. Kaya siguro medyo wala pa iba. Pero anyway, good morning po ulit sa ating lahat. Ito yung nagsisimula sa ating gawain sa isang panalangin. Kaya hindi ko po na tayo po tumayo. Tayo po lumapit sa presensya ng Panginoon. Dakilang Diyos, salamat sa iyo. Salamat Lord sa umaga. Salamat sa pag-gising na ibinigay po sa aming bawat isa. Salamat Lord dahil alam namin sa mga oras na yun, kasama ka namin at nasa tabi ka namin. Salamat Lord sa biyaya ng buhay. Salamat sa biyaya ng pamilya at pagmamahal ng bawat isa. Lord, sa umaga ito, lumalapit kami sa iyo. Pupurihin ka, dadakilain, itataas ang pangalan. Dalangin namin nawa ang ibang Espiritu ang siyang manguna sa aming kalagitnaan, kaya din humihingi ng kapatawaran sa bawat kasalanan namin nagawa. Salamat sa inyo, Panginoon, dahil alam namin narito ka ngayong umaga na kasama namin, na magtuturo sa amin, magpapakita sa amin, magbibigay, Panginoon, ng iyong mensahe. Salamat, Lord, sa pangunawa na ibibigay mo. Na alam namin, Lord, na magagamit namin ito sa aming buhay patungo sa pananambahan para sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ng bawat isa mula sa umaawit at tumutugtog, gayon din sa aming pastor na mag-atin yung mensahe. Sa bawat isa po sa amin narito, musan mo po ang aming puso at isipan sa pagsinig at pag-aaral ng mga salita. Sa mga kasama po namin, ikaw mag-igas sa kanila. Maraming salamat po muli, Lord. Itinataas namin ang gawain ito sa ilaman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Morning po ulit. Amen. Hallelujah. Ready na po yung ating Panginoon. Sabi nga po sa awitin, araw-araw na pupuri. Dapat po hindi tuwing bulat tayo ang pupuri sa ating Panginoon. Tuwing araw-araw. Amen. Hallelujah. Bago po tayo mag-awitan, pahinawalan po natin, nasa likod natin, nasa tabi natin, kaliwat kanan, nasa harap natin.
Narito na ang tagumpay. Narito na ang tagumpay. Narito na ang tagumpay. Narito na ang tagumpay.
Amen. Makakaupo na po ang bawat isa. So good morning po. Morning. Kuling ng Panginoon, sabi nga kanina sa title ng mga kanta, araw-araw magpupuri, tagumpay, sasambahin ang Panginoon lamang. Purihin ang Panginoon sa awitan, yung magdadako tayo sa pananalangin para po sa ating mga kabataan, kaya tinatawagan po sila dito sa harapan. So wala na po ba? Kaya sama po natin yung mga prayer, yung mga bata po na wala po dito. No? So yun po at mga sa kanila. Dakilan Diyos, sa makapangyarihan sa lahat. Ama, nagpapasalamat kami sa inyo sa buhay ng mga batang ito. Salamat Panginoon dahil sila naging kaaliwan sa bawat sa po sa amin. Salamat dahil pinili niyo kami bilang ng mga guardian at mga magulang. Maging Panginoon mga bata na wala po rito na hindi po namin kasama o nasa bahay o kung nasa naman sila Panginoon. Dinadalangin namin po sila sa iyo. Dahil alam namin Lord sa pamamagitan nito, sila ay magkakaroon ng maayos na buhay, matagumpay na buhay Panginoon at pagpapalangin ito ang bawat sa po sa kanila. Lord, alam namin Lord, hindi po sila o wala po silang schooling Panginoon sa mga oras na ito sa pagkakataon ito. Dalangin namin Lord na patuloy po silang pagpalain ng gandang kalusugan at pag-iingat. I-prepare na po sila Panginoon sa darating na
pasukan. At alam namin, Lord, na pagpapalain na rin po ang mga magulang at guardian para ma-provide yung mga pangailangan ng mga batang ito. At sa pamamagitan ng Panginoon ng bawat sa po sa amin, magiging channel of blessing, Panginoon, kami sa bawat sa po sa kanila. Kaya Lord, gamitin nga po kami, patuloy na mapalaki sila ng may banal na pagkatapos sa iyo. Maraming salamat po, Lord, sa buhay nila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po. Ngayon po tayo dadako sa pagbibigay para po sa gawain ng ating Panginoon. Tayo po magpapasalamat sa lahat ng kanyang dulot po sa atin. Tayo po kanyang dalihan pumikit. Magpasalamat sa lahat ng biyaya ng ating Diyos. Panginoon Jesus, salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon gaya nito upang maipakita namin, Lord, yung aming katapatan ng pagmamahal sa iyo na maging kabahagi, Panginoon, para sa pagbibigay, para sa iyong gawain. Alam namin, Lord, na sa buhay nito, marami kaming tinatangkilik, marami kayong bagay na binibigay ko sa amin. Kaya, Lord, gamitin niyo nga po ang bawat po sa amin para maging daluyan ng pagpapala para sa iyong gawain at sa iyong simbahan. Lord, pagpalain ng bawat isa, hindi, Panginoon, yung bawat sa pinangalilikom, alam namin, Lord, na ito'y gagamitin lamang para sa iyo, sa ikatataas ng iyong pangalan. Maging ang tagapag-ingat nito, Panginoon, ikaw ang patuloy na magbigay ng knowledge and wisdom po sa kanya. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng iyong biyaya. Huwag aming dalan sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So sa ating mga announcements naman po, unahin ko na po, bagitin ko na, ito yung nabagit ni Pastor last Sunday, na ang ating service po ay 9:30. So yun po, so 9:30 na po. Kung meron nga po kayong mga suggestion, request at concern, at appreciation, pwede niyo po yan i-send po sa ating email, which is yung paterosevangelical.church@gmail.com, at yung ating Facebook page, yung PEC Pateros Evangelical Church. At kung gusto niyo pong balikan at makita at mapanood yung ating ginagawa ni Pastor na online message, every Wednesday po yan, makita niyo po yan sa ating Facebook page. At yung ating group, yung PEC, Pogi Group, yung magaganda. At syempre, babatiin din natin ating mga kapatid na may birthday from May 17 to 23, 2026. Happy birthday, una-una, May 19, Aris Rosales. Kaya wala po siya ngayon at May 19, si Rex Dumanillo. Birthday kay Rex. May 19 din, si Iron Trinidad. Birthday kay Iron. May 23, si Marino Caruso. Wala siya ngayon. So, happy birthday sa ating kapatid. Yan, sa ating mga ulit na may birthday. At sa mga darating pa, patuloy na pagpapala mula sa Panginoon, maraming taon pa na darating sa kanilang mga buhay. At yan, no, parang medyo tipo talaga. Pero, sabi nga, no, patuloy yung gawain ng Panginoon. Dahil, ito yung dahil ko naisip na sana po, dahil sinasama ko sa prayer ko yung minsan na feeling na, sino po dito yung minsan feeling na parang napapagod na sa mga ginagawa o sa mga nagsasawa na. Parang minsan naisip natin, paulit-ulit na lang yung mga nangyayari, paulit-ulit na yung mga ginagawa. O minsan parang yung Sunday, parang yung excitement nawawala, lalo pagdating sa pagdating ko sa mga gawain. Pero ito nga po yun. Sana sa prayer po natin, isama po natin na ibalik palagi sa atin, kagaya ng ating araw-araw tayo magpupuri sa Kanya. Sana yung excitement palagi nandoon at mawala yung sabi yung spirito ng katamaran. Po. Lalo-lalo kapag linggo. No, kasi minsan sabi na, linggo ito lang po naman ko para kapagpahinga. Pero hindi po. Yung linggo po is panahon para magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Dapat yung time na talagang binibigay po natin. Kasi minsan, everyday ngayon, araw-araw natin, yung oras ng pananalangin natin, minsan, nakaka-guilty pa Kasi parang hindi ko yata nagagawa ng tama. Hindi ko yata ibibigay yata yung oras ko ng tama o nagseset ako ng tama para sa Panginoon. So, kaya dapat po, sa prayer po natin na maging palabas sabihin. Ibigay po natin yung oras,
yung lakas po natin pagdating po sa mga ganitong gawain. Napakabuti po, napakamainam po para sa bawat isa. Ngayon pa po sa Panginoon na palagi natin isip na sana magawa po natin. Sabi po sa araw-araw na natin ginagawa sa mga tayo naroon, dapat palagi natin naalala ang Panginoon. So, yun nga po. So, bilang panimula, yan. Nadadaling sa mensahe, nadadaling sa ating mga pastor, ready po natin mga sarili. Maging focus po tayo, maging attentive po tayo. Sabi nga, patuloy sa bawat ating maririnig, intindihin po natin at kung maaari, kung meron po tayo mga tanong na hindi tayo intindihan, subukan po natin pag-aralan. Yan. Para sa amin ng Kuya Dono, kailangan alam natin yung bawat pangyayari at kung bakit nasabi. So napakaganda po parang history po no? So maganda po kasi nalalaman natin, naunawaan natin yung bawat ating pong naririnig. Dahil dyan, no, sabi nga yung salita ng Panginoon patuloy na gagawa sa buhay po natin. Kaya hindi ko na po patatagalin. Tawagin ko na natin buting pastor sa kanyang mensahe. Pastor Roming Lasa, pala po po natin. So, good morning po sa ating lahat. Morning po. Alam niyo po, pinakamahirap sa lahat, meron kang ginagawa, pero hindi mo alam kung yung ginagawa mo, yun mo talaga yung pinakagusto ng Lord. Kasi lahat naman yan maganda. Tama? Kasi minsan pag tinanong isang tao, ano ba sa tingin mo pinaka-main na task na dapat mong gawin? Karamihan, naririnig ko, lalo may mga pamilya, mapalaki ko yung anak ko na may takot sa Diyos. Napakaganda naman. Ano naman talaga yun? Ganun talagang isa sa mga ganda. Ano pa? Mapagtapos ko yung ng college, yung mga anak ko makapagtrabaho. So, halos puro yung sa sarili lang. No? Pero ngayon, sa mga ganito, titignan po natin yung ano ba yung talagang main task na dapat ginagawa ko ng isang disipulo ni Jesus. Kaya bago tayo patuloy, hingin muna tayo ng tulong sa Kanya para mas maintindihan natin kung ating pag-aaralan. Panginoon, sa umagang ito, bagamat kami ay maaaring madalas o minsan, may agang-agang kami sa buhay po namin. Ano ba talaga yung main task? Pero salamat Panginoon, meron kang salita na pwede namin balik-balikan, pag-aralan, para makita namin ano ba talaga yung main task na binibigay mo po sa amin. Samahan niyo po kami, Panginoon, sa gagawin po namin pag-aaral at hayaan niyo po, Panginoon, na makita namin ang iyong kaluwalhatian sa pamamagitan po ng aming pag-aaral. Buksan niyo po ang aming isipan, ang aming puso. Salamat, Panginoon, sa inyong Espiritu Santo na siyang magtuturo, magbibigay mo ng conviction sa gagawin po namin pag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Alam niyo po, malaking bagay pag alam mo kung ano yung main task para sa buhay mo. Bakit? Pag alam mo yung main task o ano yung reason kung bakit ka nag-exist, pwede mong sabihin na magiging maganda yung takbo ng buhay mo o nasa tamang direction ka ng buhay. At di ka rin papasok ano ba yung priority mo sa buhay. No? Dapat nakita po natin. Tingnan po natin dito sa Lucas 8:4-8. Sabi diyan, while a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town to town, He told this parable. Alam niyo po ito maganda sa ating Panginoon eh. Dinadayo siya, pinupuntahan siya. Bakit? Kasi mayroong mga bagay na nakukuha na mapulot sa Kanya. Of course, dito sa atin, sana pag pupunta kayo dito, na-encourage kayo, napapalakas po namin kayo. No? Kasi, yun ang isa sa mga gusto namin mga speaker, kagaya kayo. Gusto namin, lalo tayong lumago sa ating pananampalataya. No? At, mangyayari lamang yun, ito, palagi kang pupunta rito. Siyempre, makikinig ka. No? Tingnan natin, tuloy natin. No? Verse 5. A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path. It was trampled on, and the birds of the air ate it up. Some fell on the rock, and when it came up, the plants withered because they had no moisture. Other seed fell among the thorns, which grew up with it and choked the plants.
Still others it fell on good soil. It came up and yielded a crop 100 times more than was sown. When he has said this, he called him who has ears to hear, let him hear. Alam niyo po, ito po maganda eh. Ang ating Panginoon, pag nagsasalita siya, tinitignan niya kung sino yung kanyang crowd. Dapat naman talaga ganun sa speaker, inaalam mo kung sino yung crowd na makikinig sa'yo. Dalawang hanggang nung Biyernes tsaka nung Sabado, nagsalita po ako sa patay. No? At ang ano po nito, mahirap magsalita sa patay, hindi sa patay, yung mga buhay ko sa patay, baka sabihin, pwede parang usapan yung patay. Nililiwanagan ko, no? Nagsalita ako doon sa mga buhay ng patay. No? Maganda maliwanag. No? Nakita ko na talagang malaking bagay pag kilala mo yung namatay. Ha? Mayroon kasi magbigay ka ng isang message na hindi mo alam kung paano mo i-address yung nando sa paligid. At ang ating Panginoon, dyan siya magaling. Bakit magaling? During those time, may kasalita siya rito, karamihan, hindi naman lahat, karamihan, ang trabaho ay farmer. So, ibig sabihin, pag nakikinig sa iyo, farmer, dapat, ang pag-uusapan nyo tungkol sa pagupit na buhok, barber po yun. At nandyan siya. Ay, nawala. Kusan? Barber yun. Kasi kung minsan, hindi maiintindihan ng tao parang ganito. Nagtuturo po kami dito sa SAIS. Grade 4, grade 5, grade 6. Hindi yan kami po pwedeng magturo tungkol sa pamilya. Dahil napakabata kanina para pag-usapan yun. So pag-uusapan namin kung paano ka ba nakikihalubilo, kung paano mo nilerespeto yung nanay at tatay mo. Doon kami mag-iikot yung aming pagtuturo. Hindi kami po pwedeng magturo ng mga bagay na hindi makukuha ng mga tao. Parang ganito. Sa palagay niyo pag farmer, at tinuro ng aming Panginoon tungkol sa pagiging IT, maintindihan kaya nila yun? Palagay ko malabo. So kailangan, ang ipapasok mo sa kanila, yung mga bagay na papasok sa kanila na maiintindihan nila. Kung sana merong kaugnayan kung paano sila namumuhay. Yeah? Luke 9 and 10, tingnan mo natin. His disciples asked him what this parable mean. He said, the knowledge of the secrets of the kingdom of God has been given to you, but to others I speak in parables, so that those who seeing, they may not see, though hearing, they may not understand. Ayan, this is the meaning of the parable. Yan, pamaya. Kung titignan po natin, ang binibigyan pala at nakakaintindi sa salita ng Diyos, yun lamang disipulo. So kahit pumunta ibang tao doon, magpunta doon, makinig, kung hindi ka disipulo ni Jesus, hindi mo maiintindihan at walang revelation galing sa Diyos. No? Kaya lang, sa mga titignan natin, meron tinatawag po tayong mga buto na itinatanim. Siyempre, yung buto, Word of God yun. Titignan natin kung anong klase yung mga lupa o yung mga tao na napapasahan o nabibigyan ng salita ng Diyos. Unang-unang mga tao na sinasabi, walang pagkaunawa. No understanding. 8:12. Those along the path are the ones who hear. Ito po isang klase ng lupa. And then the devil comes and takes away the word from their hearts so that they may not believe and be saved. Ito po yung tinatawag natin puso ba to? Kasi kahit na nakarinig na, matigas yung kanilang puso, ayaw nilang makinig. Alam niyo po, kagaya niyan, may pinuntahan ako minsan. Actually, nasabihan ko na siya, bro, baka pwedeng ihinto mo na yung ginagawa mo kasi hindi maganda sa'yo. Hindi nakinig. Matigas ang ulo.
Sad to say, siya ngayon ay nakaratay. Dahil ayaw niyang makinig kahit sinasabihan na siya. May mga tao po gano'n. Kahit sabihin mo na, kahit sabihin mo tungkol sa salita ng Diyos, ayaw pa rin makinig. Nakarinig, pero hindi. May tenga, pero hindi makarinig. May mata, pero hindi makakita. So, yun yung tinatawag ko minsan namin mga pastor, huwag mong ibibigay ang perla sa baboy. Pero again, mahirap na hindi mo ipasa yung salita ng Diyos kahit sa tingin mo parang hindi tatanggap, bahala si Lord. Ang mahalaga, ma-deliver. Kaya, dito mapasok, ito ay makapakinig na. Kaya lang matigas ang puso. Alam niyo po, hindi tayo titigil. Kapag ikaw disipulo ka ni Jesus, hindi ka titigil dyan. Parang sinabi, wala nang mag-asa yan. Ako palagi kong sinasabi to. Ang tao hanggat nabubuhay merong pag-asa. Hindi mo pwedeng wala. Huwag ka lang titigil. Kaya dyan papasok, yung palagi natin pinag-usapan, yung Matthew 28, tignan na natin, 19-20. Pwede mo makibasa? 1, 2, 3. Tingnan niyo pa, yung binasa natin kanina sa Matthew 8:12, talagang matigas daw yung puso. Pero, gaya nga parang sinasabi ko, hindi tayo hihinto. Palagi mo nating aalalahanin na inutos may mandato sa atin na iwin pa rin natin sila at gawin natin disipulo. Paano natin gagawin yun? Verse 20, turuan natin silang sumunod. Marami kasi, mas dito po sa atin, nakikinig, kaya nga palagi kong sinasabi ito kahit na magsimba ka ng magsimba, kahit sa church, kahit hindi dito, nakapakinig ka ng commandments, pero hindi mo ginawa, sayang. Pero tayo, nangihinayang tayo, pero kaya nga palagi natin pinapasok siya sa tinatawag po natin cell group. Bakit? Doon po nangyayari yung tinuturo, pinupush ang bawat isa na umangat, lumago. Sa kaalaman? No! Kung paano tayo mamumuhay. Hindi po madali yan. Hindi madali yan. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, surely I am with you always to the very end of the age. So hanggang nabubuhay yung tao, nabubuhay tayo na nagtuturo, hindi tayo titigil na para gawin natin ng mga disipulo. Kaya yung nakalagay dyan sa akin, help someone find his way back to God. Tutulungan natin sila na bumalik kay Lord. Kaya naman problema, paano silang makakabalik kung tayo mismo hindi pa bumabalik? Ano ba ibig mo sabihin? Kahit na anong sabihin natin dyan, kabisado natin ang lahat ng verse sa Bible, kung hindi nakikita sa atin, hindi maniniwala yung ating mong tinuturuan. Kaya ang ating Panginoon, di ba palagi kong sinasabi ito, pag nagtuturo ang ating Panginoon, dinedemonstrate niya kung paano gagawin ang bawat bagay. Bakit? Kasi kahit magsalita ng magsalita, pag hindi nakikita o hindi nangyayari, hindi maniniwala ang tao. Papasok lang yan dito, lalabas lang yan dito. Bakit? Hindi naman nakita sa atin Parang ganito kasimple. Palagi ko sa inyo yung example. Ang sabi, mahalin mo ang iyong kaaway. Ang tanong, meron ba tayong mga kaaway na pinatawad na natin? Meron ba tayong mga tao na parang galit ka hanggang ngayon hindi mo pa pinapatawad? So, ibig sabihin, gusto ng ating Panginoon, turuan natin silang mag-obey patungkol sa sinasabi ng salita. Kaya lang, gaya ng sinasabi ko, kapag tayo mismo hindi tayo nag-o-obey doon sa sinasabi ng salita ng Diyos, hindi rin sila mag-o-obey. Ang ganito,
Mahirap sabihin na, anong oras na po yung service natin? Anong oras na? 9:30. Sa tingin ninyo, yung 9:30 ba, okay na oras na yun para sa atin? Okay ba sa atin yan? Ang tanong, kung napagkasunduan sinabi natin 9:30, dumating ka rito 9:35, late ka ba o hindi? Late o hindi? Late. Parang mahina yun, ano? Pagkakasabi ng late, ano? Pero tingnan niyo po kasi isa lang po kayo, sasabihin ko po magiging makatotohanan lang po kasi mo. Nilagay natin sa 9:30 para ang lahat makarating ng nasa oras. Kasi nung 9 tayo, dumarating 9:50, 9:20. O gawin natin 9:30. Nakalungkot. Hindi ko kayo pinapatamaan, pero pag nasaktan ka, ikaw yan. No? Dumarating 9:35, 9:40. So, ibig sabihin, hindi ka nakakasunod. Very minimal lang yan. How about yung turo natin na hindi ko naman turo, hindi rin turo ng kapatid na doon. Turo ng Panginoon. Mag-meditate ka ng kanyang salita day and night. Ang tanong, nagagawa ba natin? So, pag hindi natin nagagawa, ang tawag sa atin ay, pasensya na po kayo sa word na gagamitin ko, pwede ko bang sabihin na rebelde? Kasi hindi ka sumusunod, hindi ka naman kasimple mo yun. Hindi na natin pang-maanuhin pa. Hindi na natin pagbibigyan pa ng parang isi-sugarcoat pa natin. Inutos ba ng Diyos na araw-gabi, magbasa tayo? Dalawa lang yung nagsabi. Inutos ba ni Lord? Amen. Ang tanong, ginagawa mo ba? So kapag hindi mo ginagawa, ang tawag sa iyo ay rebelde. Rebelde yun. Kasi hindi ka sumunod eh. Di ba ganun kasimple yun? Ano sa akin, di ba yung bata? Simple-simple sinabi mo sa bata, huwag magsasalita ng bad words. Nagsalita ng bad words. Anong gagawin mo? Sasabihin mo ba sa bata, uy, ang anak ko galing na, marunong magmura. Sasabihin mo ba gano'n? Hindi mo sasabihin yun. Papagalitan mo. To the point na, taligan yung bata mo yun. No? Tingnan natin, umisan, ang hirap, pero dapat natin gawin. Bakit? Kasi yung obedience, tingnan mo yung obedience, ang ating Panginoon, bawat utos niya, siya yung unang gumagawa. Diba sabi nila, mahalin mo ang iyong kapwa. So, sino ang unang-unang nagbigay nun ng example na mahalin ang kapwa? Ang ating Panginoon. Di bumaba siya rito sa lupa. Ang ganda na ng pwesto. Hari ka, bababa ka, mamumuhay ka ng kagaya ng isang alipin. Pero kailangan gawin. Bakit? Kasi sumusunod siya sa tatay niya. Ang ama sa langit. So, ganun lang mo kasimple, yung sinasabing obedience. Minor pa lang po yung pinag-uusapan natin. How about yung mag-win ka ng tao para kay Lord? Utos ba niya? Ayan, binabasa natin. Utos niya. So, utos niya ang tanong, ginagawa ba natin? Kaya nga pala yung sinasabi, grab the opportunity kapag may pagkakataon ka, ipasok mo yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kagaya yung sinabi ko doon, palagi yung sinasabi ko, ang pinakamahirap magsalita pag yung sa burol. Kasi mahirap pa, ibabalance mo eh. Kailangan encourage mo yung mga tao na magpatuloy sa Panginoon. Pero hindi ganun madali eh. Lalo pag namatayan, ang hirap. Pero again, kailangan magpatuloy ang buhay. So, ang unang-una na lupa o tao, hindi makaintindi. Alam nyo, iba kasi yung hindi makaintindi sa ayaw intindihin. Magkaiba po yun. May mga tao na naiintindihan naman niya, pero niya ayaw niyang intindihin. Ganito kasimple, palagi ko rin narinig sa sasabi ko. Nagbasa yung isang tao ng dyaryo. Nakita niya, uy,
ang sigarilyo pala hindi maganda sa katawan. So, ano gagawin niya? Doon sa naninigarilyo. Hindi na siya magbabasa ng dyaryo. Gagawin niya, hindi na siya magbabasa ng dyaryo. Dapat ang gawin mo, itigil mo na yung naninigarilyo, hindi yung pagbabasa ng dyaryo. Mas kumisang ganun eh. Para hindi ko na alam. Ayaw ko lang, meron pa dito sa inyo na, yung iba, siguro masasabi ko medyo kasama ako doon. Yung iba, kaya hindi pumunta ng doktor. Unang-una, walang pera. May hirap yun talaga. Pangalawa, ayaw niyang malaman na meron siyang sakit. Kasi, palagi sinasabi ng iba, yung mabagal na sa isip ng ito. Kasi mas madali daw na lalo ka magkaroon ng problema, mai-stress ka pag nalaman mo na meron kang diabetes. Mas nakaka-stress daw yun. Diba? Parang mali Hindi ba dapat malaman mo kung meron kang sakit halimbawa diabetes para makaiwas ka sa pagkain ng bawal sa taong mga member ng media. Betis. Dapat ganon. Alam natin. So dapat, hindi tayo natatakot. Ang salita ng Diyos, ganun din. Yung iba ayaw basahin kasi ang sabi lang, ayokong magbasa ng Bible. Bakit? Ang daming bawal. Alam niyo na ba yun? Ang dami ng bawal kaya ayaw magbasa ng Bible. Remo, bawal pumunta sa party-party. Totoo naman! Again maging ano tayo, maging klaro tayo. Hindi ibig sabihin na hindi ka na pwede pumunta sa mga gathering. Ibig sabihin, maging beware ka. Ang beware, ingat ka. No? Ingat ka. Pag alam mo na kung ano yung gagawin doon, at alam mo na hindi malulugod siya doon, huwag ka na sumama. Ganun kasimple yun. Sa totoo, maraming mga tao na aayaw sa atin. Sa ayaw sa gusto natin, maraming aayaw. Kasi hindi tayo maimbita doon sa mga okasyon na alam natin na hindi maganda. Halimbawa, huwag na tayo lumayo. Yung pag-araw ng mga patay, pupunta ka sa Halloween party. Alam mo na pag-aralan na natin. Nabuksan ko ng ating kapatid na doon, na hindi dapat tayo pumunta sa mga ganon. Nandun yung mga kaibigan mo, yung kapatid mo, yung tropa mo, yung kabatch mo ng high school, nandun lahat. Tatatlo lang yata kayo na hindi makakapunta. Pupunta ka pa rin. Of course, hindi. Kapag ikaw ay meron alam sa salita ng Diyos at naiintindihan mo, hindi ka pupunta. Bakit? Nalalaman mo, naiintindihan mo. Again, meron mga taong hindi nakakaunawa at meron mga taong ayaw unawain yung isang bagay. Magkaiba po yun. Kasi yung isa, deliberate. Ayaw mo kasi hindi mo gusto. Siyempre, ayaw mo nga eh. Siyempre, hindi mo gusto. Kaya kasi yun. At meron naman na hindi mo alam na gagawa mo pa rin. Pangalawa, naman natin, no? Yan, wala. Wala pong roots. Yan, nakalagay dyan. No? Walang roots. Pakibasa mo. Verse 13. Pakibasa. 1, 2, 3. Ayan. Sabi diyan, those on the right are the one who receive the word with joy. Totoo naman yun. Meron ba rito sa inyo? Nung nalaman mo na ang Lord pala mabait, no? Nalaman mo na ang Diyos pala ay pag-ibig. Di ba? Gusto natin yan eh. Tapos meron kang sakit, gumaling. No? Kaya lang, ang problema, sarak na eh. No? Ang buto na nahulog sa bato, hindi talaga tumutubo. No? Tuwa-tuwa, nalaman yung tungkol sa kaligtasan. No? Pero, hindi napugat. Bakit? Kasi merong testing na darating. Alam nyo, lahat po tayo, again, mismo ng ating Panginoon sinabi yan, marami tayong pagdadaanan na suffering o testing. At
pinakita mismo ng ating Panginoon na siya mismo nakaranas siya. Pinarusahan, pinako sa krus, hindi siya nag-fall away. Pero tayo minsan mga mananampalataya, bumibigay tayo. Kaya nasabi sa James 2:17, tingnan po natin. In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. So kung talagang mananampalataya tayo, meron tayong something na gagawin para kay Lord. Pero bakit hindi nagawa? Hindi nag-ugat, hindi nakatanim kay Lord. So anong gagawin natin? Tingnan natin ulit, yung gagawin natin. Ayan na naman. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Yan. Tingnan niyo po. Palagi, babalik lang tayo dyan. Walang ugat. Anong gagawin natin bilang mananampalataya? O leader ng church. O leader ka sa bahay ninyo. Yan ang gagawin natin. No? Again, kung hindi tayo magiging isang mabuting halimbawa, hindi sila maniniwala. Kahit na ang dami pa nating verse na alam, kahit na alam natin ipaliwanag yung mga bagay na yan, kaya lang, pag tayo, alam ko lang ano, sino ba nakatawa ko dito, sino ba nakarinig na sa inyo yung kantang Buloy? Alam niyo ba yung kantang si Buloy? Hoy, hoy, Buloy. Natatawa ko doon pag binasa mo yung lyrics niya. Sabi nga, di ba? Parang ang tibay, ang tatak ni Buloy. Pero nang mamatay yung kanyang aso, ano pangalan ng kanyang aso? Si Barlap. Ano ba yung pakilala eh? Ano namatay? Siya rin nagpakamatay. Eh samantalang sinasabi, kailangan maging matatag ka. Kailangan maging matapang ka. Kaya lang, hindi siya rooted sa word of God eh. Rooted siya sa alak. Kasi di ba nakapagsalita nga rin sila ayon doon sa kanta, pag sila'y nagiinuman, ang parang ang lakas-lakas ni Buloy. Kaya-kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Kahit na anong lakas mo, pag ang lakas mo galing sa alak, hindi ka malakas. Actually, mga nakikipag-away na nakainom na itulak mo lang na gano'n, tumbang agad eh. Totoo ba lang? Di ba? Wala kang kalod na kaya. Yaman mo Yaman mo Ganyan-ganyan. Susunod ka, hindi naman makatago. Gagano-gano lang hindi nakainom. Oh. Bakit? Kasi, ang lakas at ang tapang dapat nang gagaling sa Lord. Kaya ang isang tawag ko dyan, may mga tao na nanghihiram ng tapang sa alak. Nanghihiram. Tumatapang pag nakainom. No? Kaya kung nasabi yan, ganyan din ako dati no? Kaya ko nagsasabi yan. So again, walang ugat. So anong gagawin natin? Pag walang ugat, madaling tumumba. Madaling malaglag. Madaling mawala sa sirkulasyon. So anong gagawin natin? Ayun na naman. Iwin natin sila. Gawin natin silang disipulo. Paano? Teaching them to obey everything. No? Kagaya ng inuutos ng ating Panginoon. Ano gusto ng ating Panginoon? Na yung mga tao tanggapin si Jesus bilang sariling Panginoon at Tagapagligtas. Na sumunod sa Kanya. So, ibig sabihin, kailangan itatanim natin sila sa salita ng Diyos para sila ay magkaroon ng ugat. Bakit walang ugat? Hindi talaga nakatanim kay Lord. Kasi kung nakatanim niya kay Lord, hindi po pwede na hindi yan magbunga. So again, walang ugat. Tignan mo yung katabi mo, meron bang ugat? O nag-uugat na? Dapat meron ng ugat. Ibig sabihin, nakatanim. Nakatanim kay Lord sa faith. Again, bakit ito ang sample ni Lord? Karamihan ng kausap niya ay mga farmer. No? Kasi titignan mo kung sino yung kausap ni Lord, doon siya nagbabase kung paano niya uumpisahan. No? Palagi ko, kagaya ni Dada, effective siguro si Dada magbahagi, sigurado, doon sa mga electrician. Siyempre, magsasama si Dada tungkol sa electrician,
tungkol ka sa electrical. O kung pagtungkol naman sa paggawa ng motor, siguro si Mon. Sabi natin, Mon, paano may paggawa nito? Ganyan. Siyempre sa kanya. Ganon din magsisimula. Ang ating Panginoon magaling. Alam niya kasi kung sino yung kausap niya, ina-address niya kung sino yung kausap niya. No? Kaya na, tingnan niyo yung mga sa Sunday school. Bakit yun sa mga nasa Sunday school ng mga teacher? Bakit pag nagsalita sila parang baby-baby? Kasi tinuturuan mo maliliit eh. Hindi ka pwede magsalita doon ng matitigas. Puro pang baby talaga, pang bata. So, yung merong adjustment. No? Una, bakit? Wala siyang pagkain, hindi. Pangalawa, hindi nagugat. Nakikinig, pero hindi pinapansin. Ganun din. No? Pangatlo, hindi nagmamature. Tingnan natin. The seed that fell among thorns stands for those who hear. Napakinggan naman. But as they go on their way, they are choked by life's worries, riches, and pleasures, and they do not mature. Alam niyo po, ito po yung isang mahirap eh. Kumisan, dahil magpapalit si Lord doon sa mga kayamanan dito sa mundo. No? Nakakalimutan natin yung priority natin sa buhay. Ano sabi yan yung Morris? Di ba maraming mga tao ako, hindi mo na ako mag-church. Bakit? Kasi pinakabahan ako eh. Wala kaming pagbili ng ganito, mga bagay na ganito. Sabi naman, magtiwala tayo sa Kanya. Of course, iba yung nagtitiwala sa Kanya, iba yung sa wala kang ginagawa. I-balance po natin. O bakit ganun? Sabi gano'n, hindi ako pagkukulangan, nag-church ako. Okay. Pero, teka, tatrabaho ka ba? Baka naman dakilang tambay ka lang. Wala kang ginagawa. Dapat meron kang ginagawa. Palagi ko sinasabi ito, may part si Lord, may part tayo. Hindi po pwede na si Lord daw. Ay, nag-worries ka. Kasi, merong exam kayo bukas. Mag-review ka bigla ng linggo. Bakit hindi mo ginawa ng Sabado? Bakit hindi mo ginawa ng Biyernes? Kasi walang mga bagay na hindi magagawa kung tayo lamang gagawin natin yung part natin. Alam mo na linggo, may simba. Bakit hindi ka naglaba nung Biyernes o nung Sabado? Bakit linggo ka maglalaba? Nag-worry ka, wala kang susuot, papasok ang bukas. Sino may kasalanan? Hindi kasalanan ni Lord yun. Dapat naisip natin yun. Naisip natin. Riches and pleasure. Yan yung karamihan na hindi natin napapansin, napapalayo na tayo kay Lord. No? Kaya pala tingnan po natin sa 1 Timothy 6. Sabi niya, but godliness with contentment is great gain. Totoo po ito. Kaya sabi ni Haring Solomon, nasa kanya ng lahat ng meron. Pangarap ng isang tao nasa kanya. Pero ang sinabi niya sa Ecclesiastes, dumating yung time, sabi niya, lahat ay meaningless. Bakit? Kasi yung contentment at satisfaction, si Lord lang ang kayang magbigay sa atin. Kahit nasa iyo na ang lahat ng bagay, pag wala kay Lord, meron kang hahanapin. May something na missing. May something na gustong gawin ng parang kaya mo, wala. Verse 7, for we brought nothing into the world, and we cannot take nothing out of it. Totoo naman ito. Di ba kasabihan ito? Lahat ng ating pinaghirapan dito sa mundong ito, hindi natin madadala pag wala na tayo. Ha? Bakit? Kasi nung pinanganak tayo sa mundong ito, wala naman tayong dala. Kaya alis din tayo sa mundong ito nang walang dala. So, bakit pa again, i-balance natin ay baka mamaya, wala naman pala akong magagawa, hindi ako magtatrabaho, hindi po yun ang sinasabi yan. Dapat i-balance natin. Kaya sinasabi yan, kasi masyadong yung tao minsan, parang yun na lang, doon na lang umiikot ang buhay mo sa pagtrabaho, pagpapayaman, lahat. Ginagawa mo lang. Again, hindi ko sinasabi na hindi tama yun. Kaya lang, ano yung priority mo? Pag natapat yan. Parang ngayon,
malapit po dumating yung tinatawag po nating youth conference. So yung mga kabataan po natin, ang tanong, meron ka bang balak pumunta doon? Kasi kung wala kang balak, nakakalimutan natin na kailangan din natin ang training para tayo lumago sa ating pananampalataya. Verse 8, but if we had food and clothing, we will be content with that. Tama, yung contentment na kayo. People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction. Totoo po ito. No? Pag dumating na yung time na gusto mo na, again ha, i-balance natin, hindi mo masama na maging mayaman. No? Hindi masama. Pero kapag yung paraan para yumaman ay hindi magandang paraan, yun na po yung tinatawag po natin. Nag-fall na tayo sa temptation. Nag-fall na. Ang ganito. Gusto mo magkaroon ng sasakyan? Again, masama ka magkaroon ng sasakyan? Hindi. Pero ang tanong, paano mo ma-avail yung sasakyan? Sa paano paraan? Hindi ka ma... Sa totoo lang ha, wala na naman pamasahin. Magkano na ngayon ng ang diesel at ang gasolina? Ang mahal. So anong gagawin mo? Pupunta ka sa mga bagay, gagawa ka ng mga bagay na foolishness. At magkakaroon ng problema sa buhay mo. Yun ang mahirap. Again ha, dapat i-balance natin. Hindi mo masama na maging masipag at ikaw ay umangan. Hindi masama yan. Kaya lang, kapag dumating na yung time na matapat siya na mayroong gawain sa Lord na nandun ka pa rin, yun ang dapat ipag-pray natin. Again, di ko sinasabi masama, pero kailangan i-balance natin. Bakit? Kaya naman tayong payamanin ni Lord kahit na hindi tayo pumunta doon sa isang okasyon na yun. Pwedeng unahin natin si Lord. Bakit ano sabi ni Lord? Kapag inuna natin siya, lahat ng kailangan natin yung pagkakaroon niya. Ganun po mabuti ang ating Diyos. No? Hindi siya madamot. Bakit hindi madamot? Eh kung yung anak niya na nandun sa langit, bumaba, para tulungan ako tayong lahat, para magkaroon ng pinakamagandang regalo sa buhay, ang ating Panginoong Jesus. Again, walang maturity. Anong gagawin natin yan? Sa mga taong ganyan, balik na naman tayo. Ano yun? Yan, natin yun. Yan lang. Diyan natin sasabihin sa kanila, iuwin natin sila. Bakit? Gusto natin na tulungan sila na bumalik sila kay Lord. Tulungan natin sila na mahalin si Lord at mahalin ang kapwa. Tulungan natin sila na ang buhay niya ay nasa order. Bakit mo? Hindi nagmamature ang isang tao kapag, sa totoo lang ha, hindi ka magmamature pag hindi ka nagbigay ng oras kay Lord. Ano yung oras? Oras para mag-meditate ng kanyang Lord. Oras para manalangin. Oras para umatin dito. Oras para umatin ng training. So, dapat meron ka malaking oras. Pero, mangyayari lang yun pag ang buhay mo nasa order. Parang ganito. Palagi sinasabi ito. Ilang oras meron sa isang araw? 24. Sabihin na natin yung pangkaraniwan yung mga kabataan na gano'n. Maka 8 oras ka na tulog, maganda sa katawan na yan. Maganda sa katawan. Yung tissue ng body mo, babalik yung mga nawala. Babalik. May 8 oras pa para magtrabaho. Okay pa rin, di ba? Ngayon, ang tanong, anong gagawin mo doon sa 8 oras na natitira? Hindi ba pwedeng isingit? Sa bagay, para sa akin, parang pangit yung word isingit eh. Hindi ba pwedeng bigyan mo ng oras si Lord kahit 1 oras ang doon sa 8 oras? Di ba pwede? Hindi, baka sabihin naman din, tatrabaho ang pastor, yung biyahe ko. O sige, 4 na oras. Sabihin na natin, malayo yung ano mo eh. Parang pasok mo, nandito sa Patero, sa pasok mo sa Pasig, 2 oras. Balik na yun ha. Sabihin na natin, ganun kalayo. So
So may 6 na oras ka pa. So ano gagawin mo sa 6 na oras? Magbabasketball po ako ng 3 oras. Ang galing nga makapag-basketball ng 3 oras, hindi na magbigay ng oras kayo kahit 30 minutes. Mag-meditate. Kakain po ako. 3 oras yung kakain. Naubos na yung oras. Hindi, ano po 2 oras po yung semi-finals ng NBA. Wala na. Nagagawan ko minsan natin ng paraan na gawin yung nag-e-enjoy tayo. Pero how about naman yung mag-e-enjoy si Lord sa atin? Nakakalimutan natin yung pinaka-main task natin na palagi gawin yung kalooban ng ating Diyos. Kaya again, makikita natin ang tanong, productive ba tayo? Maraming bagay productive tayo. Pero how about yung mag-win ng tao para kay Lord? Meron kaya tayo nagpo-produce? Meron kayong tao na nadadala talaga natin? O nga, sa tanong ito, meron ba tayo talagang kinakausap para magkaroon ng tulungan natin silang bumalik kay Lord? Tulungan natin sila na mag-umpisa ng buhay nila para kay Lord? At tulungan natin sila na maging nasa order ang buhay nila. Kapag nasa order ang buhay ng isang tao, makikita natin yung maraming magagandang bagay. Bakit? Tingnan natin. Lucas 8:15. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart. Talagang makakagawa ka ng magaganda. Pag good soil ka, na yung Word of God, ibig sabihin, rooted ka sa Word of God, nagmamature ka sa Word of God, ano pa? Naiintindi mo yung Word of God. Bakit? Kasi binibigyan ng importansya. Pag hindi natin binigyan ng importansya itong kanyang salita, makikita mo, ang buhay natin, ang gulo. Walang direksyon. Kasi wala tayong pamantayan Yung kasabihan na kesera-sera. Alam niyo ba yung kesera-sera? Bahala na si Batman. Bahala na kung ano mangyayari. Kung si Lord naman ang nakakaalam. Totoo, nakakaalam si Lord. Pero naghihintay si Lord, nakausapin natin siya. Parang mga magulang, ng mga bataan dito, nag-aantay na yung tatay at nanay natin, nakausapin natin sila. At gusto pa natin ng tatay at nanay natin yung the best para sa atin. How much more kaya yung tatay natin sa langit? Hindi kaya the best din ang iniisip niya para sa atin. Actually, the best ang iniisip niya para sa atin. But the seed on good soil stands for those with a noble and good heart. So yung rooted pala sa Word of God, nagkakaroon ng noble life at maayos na puso. Tama yung kinanta natin kanina, sa puso. No? Tama. Ang sabi dyan, who hear the word. Yung nakinig. So yung marami kasi tao na nakinig, pero hindi pinansin. Pero tingnan yung kasunod. Who hear the word, retain it. Ibig sabihin, mulay-mulay niya. And by persevering, produce a crop. Ano ibig sabihin? Nagiging productive. Ibig sabihin, meron siyang nadadala. Kay eskwela mo, magugulat ka, madadala mo. Nanay at tatay mo, magugulat ka, madadala mo. Bakit? Kasi nakita nila, meron tayong good heart at meron tayong noble na pag-uugali. Ano yung noble? Sa kabataan, pwede mo sabihin na talagang inuulit-ulit lang ito kasi marami pong mga narinig ako ng mga magulang. Kung nakita niyang nagbago yung anak niya, sumama siya. Nakita niya kasi yung anak niya nagbago. O kaya vice versa. Sumama yung anak dahil nakita niya yung tatay niya nagbago na. Kung dati kung kausapin siya ng tatay niya, parang pagalit. Pero ngayon, nung umaatid na nag-aaral na ng salita ng Diyos, kung kausapin siya ng tatay at nanay niya, manumanay na. Sa mga bata, no, naakit natin si tatay at si nanay. Bakit? Tumaas yung grade mo sa school. Hindi ba matutuwa ang nanay at tatay mo yan? Na wala kang oras, tapos ngayon kasama ka na sa top. No.
Naging Dean's Lister ka ba? Hindi kayo matutuwa si nanay at tatay niya? No. Hindi kayo matutuwa si nanay at tatay na, ang anak ko nakumpleto yung 1 linggo pasok. Kasi meron ganun eh. Sa loob ng 1 linggo, meron palaging absent. Tumaas yung grade mo. Hindi kayo matutuwa si nanay at tatay mo. Naguhugas ka na ng plato at tinidor at baso. Hindi kayo matutuwa si nanay at tatay. Dati pag yung pinagkain mo, tinatambak mo lang. Hindi kayo matutuwa sila. Kapag siniran mo yan ng Word of God, dahil nakita nila, narinig mo na kailangan ganito yung mga ginagawa mo. Meron direksyon, makikita mo, dali mo lang yayain. Yung anak mo, yung tatay at nanay mo, yung kaklase mo, lalo na pag nakita nila, dati kaklase mo, dati puro mababa ng grade nito, bakit humahabol na sa ngayon sa top? Bakit? Hindi dahil kay Lord lang. Of course, si Lord ang tumulong, pero si Lord ang nagbigay ng conviction, may ginawa. Ang totoong may genuine o mature na sa pananampalataya, humahakbang patungo sa pag-unlad, hindi sa pagbagsak. So kapag hindi natin nagawa yan, baka hindi pa tayo nagmamature. Baka hindi natin naiintindihan yung salita ng Diyos. Baka hindi nag-ugat. Bakit? Kasi hindi mo binigyan ng importansya. Tapos magugulat ka na lang, bakit yung iba ang tataas ng grade? Bakit yung iba biglang naging close sa tatay at nanay niya? Kasi sumusunod. Ano? Kasi alam niya yung main task niya. Yung ang trabaho niya. Pinakamahirap sa lahat, gawa-gawa ka ng isang bagay, pero hindi pala yun ang pinagagawa sa'yo. Ha? Pinapagawa sa'yo, hugasan yung plato. Ang ginawa mo, nagtiklop ka ng damit. Kakain na kayo. Baka sabihin sa'yo ng nanay, kakainin mo ba yung umod? Hindi. Gusto ng magulang o ng anak, ano ba yung main task natin? Kahit pa na sa trabaho eh. Hindi mo pwede yung IT, taga-wali sa taga-tipla ng kape. IT ka, tapos kung taga-tipla ng kape ng boss, mukhang di ka IT. Kasi si boss ay tinatamad, IT, tinatamad. O again, tingnan mo natin mabuti. Isipin mo natin mabuti. Ginagawa ba natin yung main task na gusto ng ating Panginoon? Yung mag-win ng tao para kay Lord, dalhin natin dito sa site na tinatawag po natin. Help someone find his way back to God. Pero again, hindi mo magagawa yan kung ikaw mismo hindi mo alam kung paano ba babalik kay Lord. Help someone to start up his new life in Christ. Talungan natin sila. Kasi yun ang pinakautos sa atin ng Panginoon. Win. Help someone put order in his life. Hindi sila maniniwala pag yung buhay natin mismo ay wala sa order. Ang tanong, ginagawa ba natin yung main task na pinapagawa sa atin ni Lord? Baka mamaya suntok tayo sa buwan. Bahala na kung may tatamaan o hindi. Hindi ganoon. Kaya magbinigay niya yung salita eh. Parang gagawin na lang natin, susundan na lang natin kung ano yung sinasabi ng salita. Gusto lang natin, Panginoon, lahat ng ginagawa natin ay hindi masayang. Pinakamahirap sa lahat yun. May ginawa kang isang bagay pero hindi na-prosper, ang tawag doon, sayang. Parang ganito, nag-aral ka ng isang course pero hindi pala yun ang gagawin mong trabaho magaling ng panahon. Sayang. Dapat noon pa, inala mo, ito ba yung dapat kong gawin? Ito ba yung main task na inuutos ng Lord? Ang main task ng mga magulang sa kanilang mga anak, makatapos kayo pag-aaral. Mga magulang, yun ang pinakagusto natin sa lahat. Of course,
sa tulong ng Diyos. Tulungan natin, lumapit tayo kay Lord para makita natin na maliwanag kung ano yung kanyang sinasabi o kanyang inuutos. Kailangan maunawaan natin ang kanyang salita. Kailangan magkaroon tayo ng ugat sa ating pananampalataya para tayo mag-mature sa ating pananampalataya at dito natin makikita kung ano yung pwedeng ibigay ng Diyos sa atin sapagkat sinabi niya, kapag nag-retain yung kanyang salita, magbubunga ang bawat isa sa atin. Tayo po tumayo. Tayo po mananalangin. Panginoon, maraming salamat. Dahil muli, pinakita mo po sa amin, ano ba talaga yung main task natin sa buhay po namin? Sorry po, Panginoon, kung minsan, binabasa na namin, pinag-aaralan namin ang iyong salita, pero kung minsan, na-out of focus pa kami. Kung minsan, may mga ginagawa kami na parang sa sarili na lang namin ginagawa. Patawad po, Panginoon. Patawad. Hayaan niyo po, Panginoon, na sundin namin kung ano yung pattern na gusto mo po. Kasi ito yung ginawa mo eh. Nag-win ka ng mga tao. Yan nga, nag-umpisa ka doon sa 12, sila yung ginawa mo, sinet out mo, para talaga magawa yung task na pinapagawa. At dahil ginawa nila yung task, naging successful. Kaya nga hanggang sa panahon namin, ang tagal na panahon na yun, pero hanggang sa panahon namin, yun pa rin. Yung pa rin ang itinuturo na dapat mag-win kami ng tao, gawin namin disipulo mo, tulungan namin sila na makapanguhan, na makasunod sa sinasabi ko ng isang salita. Pero Lord, tulungan niyo po kami, ang bawat isa po sa amin dito, na maging isang mabuting halimbawa kami. Hindi sila maniniwala kung hindi nakikita sa amin kung ano yung itinuturo namin. Kasi ikaw, kung ano yung tinuro mo, yun ang ginawa mo. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, na huwag namin sayangin. Nakakahinayang namin na may ginawa kami isang bagay na ang layo pala sa gusto mong mangyari. At salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na nagbigay ng kahulugan sa amin na dapat pala yung main task ang gagawin po namin. At walang iba, kundi mag-win ng tao. Magkaroon po ng kaugnayan sa iyo. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na magbibigay kami na isang mabuting halimbawa. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na patuloy, hinuhubog po kami, tinuturuan po kami. Hayaan niyo po, Panginoon, na magkaroon po kami ng design na kami po ay mag-mature sa aming pananampalataya at tunay na makita sa amin kung ano ibig sabihin ng tunay na pananampalataya. Gayun na rin, sa oras ito, kapatid, maaaring ko, mayroong karamdaman, isa ito sa mga instrumento na ginagamit ng Lord is magkaroon mo tayo ng physical na kagalingan. Kaya sa oras ito, maaaring meron kang physical na karamdaman o meron kang kakilala na meron physical na karamdaman, sige, hilingin natin sa Panginoon. Kasi siya naman ang mismo nagsabi, kapag tayo ay lumapit sa Kanya, bibigyan niya ng katugunan yung mga bagay na nagkakaroon po tayo ng kabigatan. Gusto ng Lord, gamitin tayo ng instrumento. Kaya sa oras ito, sige, sabihin mo sa Panginoon, o ikaw mismo, meron kang karamdaman. Kasi gusto ng Lord, gamitin tayo physically. Mahirap magbahagi ng kanyang salita na tayo mismo ay meron dinaramdam sa ating physical na kawan. Sige, sabihin po natin sa kanya. Opo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan ng pagkakaroon mo sa bawat isa. Even doon sa mga kapatid namin na maaaring di namin kasama sa anong kadahilanan, may karamdaman, ikaw po, Panginoon, magbigay ng kagalingan sa kanila. Yes, Lord. Inaalala po namin siya. Yung aming mga kapatid na may mga karamdaman. Opo. Yes, Lord. Kilala niyo po sila. Tinutulong po namin sila. Lord, tulungan niyo rin po kami na maging instrumento kami ng peace, na matuto kami magpatawad. Tulungan niyo po yung emotional na problema namin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, matuto magpatawad at matuto rin humingi ng tawad. Salamat, Panginoon, dahil ikaw magbibigay ng
malino ng kaisipan sa amin. Baka mamaya, di namin napapansin kami pala ay mas maraming kamalian at nagmamatigas kami. Maayos yung relationship namin sa aming magulang, sa aming kapatid, sa aming mga anak, mga taong nakasalumuhan namin, kasama sa loob ng tahanan, sa paligid, sa eskwela, sa trabaho. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Gamitin niyo po kami ng instrumento para maraming makakilala po at malaman ang mabuting balita na mayroong kaligtasan po sa iyong dakilang pangalan. Opo, sa isang linggo, Panginoon, marami kaming gagawin, marami kaming makakasalumuhan. Kailangan namin, Panginoon, ang iyong presensya. Gaya ng sinabi po, hanggang katapusan sasamahan po kami. Kaya aasa po kami, Panginoon, na bubuksan namin bibig, ikaw po, Panginoon, ang tutulong sa amin po kung sasabihin namin. Sa lahat ng tao ng mga kasalumuhan, samantalahin namin yung pagkakataon doon. Hanggat mayroong mga tao na nakikinig. Hanggat mayroong tao na mayroong paghipo na ginagawa kayo. Gamitin niyo po kami ng instrumento, Panginoon. Gamitin niyo po kami ng instrumento. Gayun na rin, Panginoon, pagpalain na rin naman yung kapatid at dirigong ng kanilang kaarawan. Magiging mayroong yung mga anniversary. Tunay na ikaw, Panginoon, na nagdudugtong ng buhay ng tao at yung buhay na pagsasama na mag-asama. Hayaan niyo po, Panginoon, ng bawat isa maranasan ang kung ano ibig sabihin, Panginoon, ng patuloy na pagtulong mo po sa amin at pagbibigay po extension ng buhay, extension ng pagsasama. Tinataas po namin ang bansang Pilipinas, lahat ng nanunungkulan sa aming gobyerno, magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Magkaroon po sila ng banal na takot sa iyo. Lalo-lalo sa parang ito na hindi na namin maintindihan. Pag manood kami ng TV, manood kami sa YouTube, hindi na namin alam kung sino paniniwalaan namin. Pero lang yung mga salita, panghahawakan namin ito. Sa tulong po ng Espiritu Santo, ibuhin niyo po ang puso ng bawat isa na nanunungkulan sa gobyerno. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Para magkaroon po ng kaayusan ng bansang Pilipinas. Napakayaman po ng aming bansa. Ang dami kayamanan ng aming bansa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tulungan na magawa ito, na ma-explore ito para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po ng marami. Gaya na rin, Panginoon, pagpalain po ang bansang Israel. Pero ikaw mismo nagsabi, ang sino mang para sa Israel ay yung pagpapalain. So, ang magaling na Panginoon, maasa po kami ng lahat ng aming dinulog, lahat ng aming nilapit sa iyo, ay dininig mo na at meron pang gagawin. Kaya ngayon palang, Panginoon, inaangkin ako namin na buong isang linggo na dating nito, magiging matagumpay kami na masasabi namin na ginawa namin yung tungkulin namin, nagawa namin yung bigtas na dapat namin gawin. Ngayon palang, Panginoon, inaangkin na po namin na ginawa mo at gagawin mo pa at dininig mo ang aming panalangin ito at alam mo namin na ngayon pa lang may ginagawa ka na. Kasi hinihiling po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Lahat po tayo magsabi na Amen. Ibigay po natin ang pagpapala sa ating